Adelan POV. Nakatalikod ako, pero ang kabog ng dibdib ko hindi ko maintindihan. Parang nagrarambulan na ewan. Daddy. Tili ni CJ na tumakbo papunta sa lalaki na tinawag niyang daddy, kahit naman nakatalikod ako alam ko naman na lalaki. Alangan naman na babae yung tinawag niyang daddy. Sira ka talaga Adelan, kausap ko pa sa sarili ko. Napahawak pa ako sa tapat ng aking puso, kasi naman yung kaba kung kumabag akala mo sa sabog na. Oh body be careful. Matigas na boses ng lalaki mula sa tinawag ni CJ ng daddy, kaya kahit hindi ko maintindihan dahil sa malakas ang kabog ng dibdib ko, humarap na ako sa kanila at sabay pa kaming nagulat na dalawa. Ikaw, turo ko sa kanya. Ngunit yung kabog ng puso ko, hindi pa rin mawala-wala. Pero kahit ganun, hindi ako nagpahalata sa kanya. Halos sabay kaming nagsalita, dahil pati siya mukhang nagulat din yata, dahil ako ang kasama ni CJ. Samantalang ang kasama niyang lalaki, palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. At itong lalaki naman na arroganti nakita ko ang panga niya na gumalaw. Mukhang nagtitimpi sa galit ay ewan. Sandali nga, magkakilala kayo. Singit naman ni, ewan sino ba ulit eto nakalimutan ko na ang pangalan. Basta siya yung tito ni CJ. Samantalang si CJ naman palipat-lipat din ng tingin sa amin ang tinawag niyang daddy. Dahil galit ako sa lalaking nasa harapan ko, hindi ko pinansin ang tito ni CJ at nasagot ko pa siya. Ngunit sabay na naman kaming nagsalita ng lalaking arroganti. Huwag kang makialam dito sir. Napalakas na ang boses ko sa tito ni CJ. Mukhang hindi naman na-offend ang lalaki, dahil nakangisi pa sa amin dalawa ng kaharap ko, akala mo nanunood lang ng sine. Shut up! Sagot naman ng daddy ni CJ sa kanya. Pero ang tito ni CJ nakangisi pa rin. Ngayon alam ko na kung saan sila nagmana. Dito sa lalaking kaharap ko ngayon. Dahil wala nang masabi ang daddy ni CJ, binuhat na niya eto. Samantalang si CJ naman palipat-lipat ang tingin niya sa amin ng kanyang daddy. Sabay sulyap sa akin ng lalaki, at ang mata niya kanina na galit sa akin ay napalitan ng ngisi, sabay sabing. So, you are my employee here miss? Nakangising tanong niya sa akin, ewan ko ba sa ngisi niya, pakiramdam ko may kakaiba. Ngunit hindi ako nagpahalata na takot sa kanya, ano naman ngayon kung siya nga ang may-ari ng hotel na pinagtatrabauhan ko. Yes sir, employee po ako dito, may problema sir. Nakakainsulto ko naman na sagot sa kanya, dahil ang ngiti ko alam naman niya na pilit, pero ang mayabang na lalaki, eto na naman ngumisi na naman. Napalunok pa ako sa itsura niya. Pero nagsalita ulit ang tito ni CJ. Sandali nga, magkakilala kayo. May pagtatakang tanong ng lalaki sa amin. Mukhang nakakalimutan ko na rin ang sitwasyon ko sa hotel na ta. I mean parang hindi ako janitress sa asta ko sa kanya. Nahiyaman ako ngunit tinuloy ko na lang, ano naman ngayon kung tatanggalin nila ako sa trabaho. Good luck na lang sa akin. Pero kung eto naman ang magiging amo ko wag na lang. Hindi. Sagot ko sa tito ni CJ, ngunit sabay na naman kaming sumagot ng lalaki, kaya sinaman ko siya ng tingin. Dahil magkaiba kami ng sagot. Yes. Sagot ng daddy ni CJ. At itong tito niya naman napahagalpak pa ng tawa, na akala mo naman may nakakatuwa. Samantalang ang bata, mukhang naguguluhan sa kanyang nakikita. Hindi daw magkakilala, pero kung makapagsagot sabay pa. Sagot ng lalaki na pailing-iling. Ngunit nakangisi sa kaharap niyang lalaki, sabay pupito-pito pa. Nasa kay CJ ang atensyon ko, dahil hindi ko alam kung matatawa ako sa bata, dahil yung mga daliri niya nakalagay lang naman sa baba niya, na akala mo nag-iisip. Nakatingin kasi sa kanyang ama. Kaya napatingin din ako sa lalaking kaharap, at ganun na lang ang kabog ng dibdib ko. Paano ba naman kasi, kung makatitig sa akin ang lalaking eto, para akong lalamunan? Pataas pababa ang tingin niya sa akin, sabay lunok pa. Gumagalaw naman ang Adam's apple niya. Tiningnan ko pa ang aking itsura. Okay naman nakasimpleng blouse lang naman ako na puti. Pero ngayon ko lang na-realize. Manipis pala ang damit ko, at pansin ang aking panloob dahil pinagpala ako ng kabundukan. Kaya naman sinaman ko siya lalo ng tingin. Dahil may pagkamanyak siya, kainis. Bro. Parang hinuhubaran mo na si Miss sa titig mo niyan, hinay-hinay naman bro.
Pangbubasko ng tito ni CJ sa ama nito. Hindi ko alam kung ma-offend ba ako sa sinabi niya, or mabastusan ako. Dahil ang ama ni CJ sa akin pa rin siya nakatingin. Ngunit bigla yatang natauhan ang lalaki, ngunit hindi pa rin nawawala ang ngisi niya sa akin. Kaya naman yung kaba ko, hindi pa rin tumigil-tigil. Hanggang sa nagsalita na siya ulit, at sa akin pa rin nakatingin. Anyways, sinabi lang ng lalaki, wala naman siyang sinabi na iba. Anyways lang daw. Ano kaya yun? Ngunit nagsalita na naman ang tito ni CJ. So, Miss Magno, ipakilala ko sa iyo ang CEO ng hotel na ito. Meet our CEO Frederick Parker, the father of CJ. Pagpapakilala niya sa akin, hindi naman na ako nagtaka pa, dahil alam ko naman na siya ang CEO. Ngayon ko lang naalala ang sinabi ni Miss Tam sa akin. Tinignan ko pa ang CEO, pero nakangisi lang siya sa akin. Kaya bigla akong kinabahan. Basta kapag nakita mo siya lumayo ka, kung kinakailangan beauty, tanda kong sabi ni Miss Tam. Kaya naman pala sinabi niya sa akin noon ang ganon, dahil sa siya ay CEO pala. Mukha naman umurong ang dila ko, at mukha yatang magkatotoo kanina yung sinabi ko, na kailangan ko nang maghanap ng bagong trabaho. Napakamot pa ako sa batok ko. At humarap sa kanya sabay sabing, nice to meet you sir, sige alis na ako sir. Pagkasabi ko yun, ay dali-dali na akong paatras, at ihahakbang ko na sana ang aking mga paa nang nagsalita ang CEO. Kaya naman napatigil ako sa paghakbang. Not that fast sweetie, hindi pa ako tapos sayo, sagot pa niyang nakangisi sa akin. Samantalang ang kasama namin tahimik lang sila na nakatingin sa aming dalawa. Lord, please naman, maawa ka sa akin, iligtas mo ako sa oras na to please, pipingdasal ko pa sabay pikit sa aking mga mata. Samantalang si CJ wala naman imek. At ang kanyang tito ganun din naman, kung hindi matatawa, umiling-iling lang ang tito ni CJ. Ngunit napatigil ako sa pagmuni-muni, nang may narinig akong sumigaw, at parang nabuhayan pa ako ng loob, dahil kilala ko ang babae. Napadasal pa ako ulit sa puong may kapal, dahil sinagot niya agad ang aking kahilingan. Babe, I'm here. Sigaw ni Miss Tam na kamakaway pa sa amin, nagtaka naman ako kung sino ang babe na tinawag niya, sa dalawang lalaki na ngayon ay kaharap ko. Pagdating niya nabigla ako nang yakapin niya yung nakahawak kay CJ. At hinalikan pa sa labi. Tapos nginisihan lang ako ni Miss Tamara. Samantalang ang ama ni CJ naman, mukhang biglang nabagot. At nagsalita ang taong hinalikan ni Miss Tam. Babe, you know her? Tanong ng lalaki sa kanya, na hindi mawala-wala sa kanyang mukha ang pagtataka. Yeah babe, she's the one I always tell you, remember? Sagot naman ni Miss Tamara sa lalaki na tinawag niyang babe. Nagtaka naman ako, so pinag-uusapan pala nila ako ganon. Really babe, siya si Beauty. Takang balik tanong naman ng lalaki kay Miss Tam. Tumango lang naman si Miss Tamara, at ngumiti nang may makahulugan sabay sulyap sa akin, at sa taong kinaiinisan niya. Hi Tita Tams, bati naman ni CJ kay Tams, at humalik pa ang bata sa kanya. Hinalikan naman ni Miss Tams si CJ. Mabait naman pala talaga ang batang ta, akala ko suplado lang. Hello CJ baby ko, I miss you. Malambing na sagot ni Miss Tamara kay CJ. Samantalang inismiron lang niya ang daddy nito, na hindi naman niya pinakita sa bata. At si Mr. Arrogant bale wala naman ang pinapakita ng dalaga sa kanya. Aalis na sana ako, dahil alam ko naman na hindi na nila ako napapansin. Dahil gusto ko na talaga makatakas sa kanila. Bigla na lang akong nagsalita at nagpaalam. Alis na po ako sir, sige po bye. Paalam sa kanila at tumakbo na ako. Total andoon naman si Miss Tam, bahala na siya doon. Dahil siya lang naman ang may sabi na iiwas ako sa CEO na yun. At tuloy pa rin ako sa pagtakbo, hanggang sa tumigil ako dahil medyo malayo naman na ako sa kanila. Habol-habol ko pa ang aking hininga paglabas ko sa lobby, tinignan ko pa ang paligid baka hinabol nila ako. Kaya naman napahinga ako ng maluwag, na walang sumunod sa akin. As if naman susundan ka girl. Sigaw ng utak ko, pero yung kaba ng dibdib ko hindi pa rin mawala-wala. Iniisip ko ngayon kung may trabaho pa ba ako bukas. Lord, pwedeng pahingi ulit ng pabor.
Wag mo naman po sana ako matanggal sa trabaho ko, promise po magsisipag pa ako ng mabuti, dasal ko pa sa taas na nakapikit, at pinagsiklap ko ang aking mga kamay. Ngunit, nagulat pa ako na may humawak sa akin bigla. Ay baklang kabayo. Napasigaw ako sa gulat dahil sa pagkabigla ko, napahawak pa ako sa aking dibdib. Grabe ka naman friend, ako lang to, ako lang. Sagot ng aking kaibigan sakin. Dahil si Jana lang pala ang humawak sakin. Ngunit nang tignan niya ako, ay may pagtataka na naman sa kanyang mukha. Grabe ka ha, sino ba humahabol sa'yo? At bakit parang takot na takot ka pa? May pag-alala na tanong niya sa akin, sabay palingaling sa paligid, na akala mo may hinahanap din katulad ng ginawa ko kanina. Siguro nakita niya ang aking itsura. Huminga muna ako ng malalim bago ko siya sinagot, huminga muna ako ng malalim. Walang humahabol sa akin, ano kasi, sagot ko naman sa kanya, na hindi ko madugtungan, dahil wala naman akong ibang maisip na dahilan ko sa kanya. Anong wala, ang mukha mo daig mo pa ang nilapa ng lion friend sa totoo lang. Bakit may humahabol ba sa'yo? Halika resbakan natin, sagot niya na turo pa sa akin sa itsura ko. Akala niya ata may kaaway ako. Hindi niya lang alam na nanganganib na ang aking trabaho. Ngunit napatigil ako sa naisip, na kung ano ba ang itsura ko. Buti na lang halos lahat salamin dito sa hotel, kaya naman nakita ko ang reflection ko sa salamin, at laking gulat ko na lang na nagulo na pala ang buhok ko, at namumula rin ang mukha ko. Tapos balik tingin ako sa kaibigan ko, na parang sinasabi niya na tama ang hinala sa akin. Oh, kita mo tama ako no? Naku friend, ang dami ka na talagang utang sa akin, kaya halika na para makarami tayo. Aya niya sakin. Hindi na rin niya ako hinintay na sumagot pa, dahil hinhila na niya ako sa aking braso. Nagtataka naman ako sa asta ng kaibigan ko, lalo na nang pumara siya ng taxi. Ayaw ko pa sana na mag-taxi kami, ngunit hindi pa ako nagsasalita, sumenyas na ang kamay nagsalita siya. Ops, huwag ka na amangal, ako na ang magbayad, sabi niya sa akin. Kaya naman tumahimik na rin ako. Dahil malapit lang naman ang tinitirhan namin mula sa hotel. Ay agad kaming nakarating. Ngunit bago kami pumasok sa bahay na inupahan namin, ay dumaan muna kami sa tindahan. Nagtaka naman ako dito sa kaibigan ko, dahil kakaiba talaga siya ngayong gabi. Ang totoo kuripot din ito, pero ito siya bumili ng ulam. Kaya napakunot-noo ako sa kanya. At napansin niya naman ako agad. Sayang din ang oras friend kung magluluto pa tayo, at para marami kang sasabihin sakin, yan muna to 50 pesos lang naman. Sabay taas niya sa ulam na binili niya, na akala mo alam niya ang laman ng utak ko, at napabumismis pa siya sa sinabi niya. Kaya umiling na lang ako. Pagdating namin sa bahay, kumain muna kami. Walang imak ang kaibigan ko, ngunit iba siya kung makatingin sakin. Talaga friend, nagkita ba kayo ng CEO sa hotel? OMG! Tili niya, napatikip pa ako sa aking tainga, dahil sa lakas ng boses niya. Hindi niya kasi ako tinantanan kanina pagkatapos namin kumain. Kaya pala lahat ng gawain dito sa bahay kanina, ay siya lahat ang gumawa. Tapos ako pa ang unang pinaligaw niya. Friend, gwapo ba si Mr. CEO? Tanong niya ulit sa akin, kaya naman bumalik na naman ang galit ko sa CEO na yun. Total kaibigan ko naman si Jana, hindi naman siguro ako isusumbong. Yun, ang arrogante niyang tao. Hindi siya gwapo friend, isa siyang pangit. Sigaw ko na sagot sa aking kaibigan. Pero imbis na magalit siya sa akin, kasi sumigaw ako, tumawa pa ang babae kong kaibigan at parang kinilig pa. Nakwento ko ba lahat sa kanya, at mukha naman siyang kontento. Dahil hindi talaga niya ako tinigilan. Ngayon eto siya, bagsak na ang katawan niya. Kaya naman nakahiga na rin ako sa aking bed, at matutulog na rin ako dahil may pasok pa kami bukas. Thank you Lord, natapos na naman ang isang araw ko. Sana po may trabaho pa ako bukas na aking madadatnan. Simple kong panalangin sa may kapal. Dahil duda talaga ako, sa tingin ng CEO sa akin kanina mukhang tatanggalin na ako sa trabaho. Pero bahala na bukas, basta papasok pa rin ako.